So yan netizens, so marami magtatanong sa inyo malamang kung alimbawa naka Honda Click ka, naka Honda Beat ka, NMAX, Aerox, ano yung mga best na gulong na may re-recommend or pwede nyong pamilian. So ito, pinagsama-sama na namin lahat ng gulong dito na nandun kanina. Nakita nyo sobrang daming stock. So kung kailangan ninyo, drop by lang kayo dito sa Secret Shop Bulihan, Silang Cavite. Meron din silang Facebook page kung gusto nyong umorder. Yo, what up? Good day netizens, this is Len Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, i-discuss naman natin yung pagpapalit ng gulong. Marami sa mga newbie or isa sa pinaka-importante pinapalitan lagi. Kung magmamodify ka ng motor, gulong. Gulong talaga magandang pag-investan. Hindi tambucho, all that stuff. Gulong kasi yun yung pinaka lumalapat sa lupa at magsasalba talaga sa'yo, lalo na pag nagbabanking ka, cornering, madulas ang kalsada, mabuhangin. Gulong ang pinakamahalaga na pinakamakapit at may make sure na chine-check, no? So ngayon, ang pinakamagiging model natin is Mio Sporty. Ano ba yung mga una mong dapat i-check kung magpapalit ka ng gulong? Una, dapat alam mo yung tire size mo. Paano mo malalaman ang tire size mo? Una, nasa manual. Pangalawa, pwede mo i-google. Pangatlo, pwede ka manood ng vlog ko kung anong klaseng motor yung gamit mo. Tignan mo yung review ko. For sure ay babanggitin ko doon or discuss ko doon kung anong size ng gulong mo. Ngayon, kung magpapalit ka naman, halimbawa gusto mong palakihan yung gulong mo. Kung halimbawa ang stock is 90 by 80 by 14 sa likod. Alamin mo muna yung size ng wheels mo, di ba? Ayan, kung magpapalit ka rin ng halimbawa magpapalit ka ng mags, ayan, o kaya naman magpapa-tubeless ka from tube type. Paano mo malalaman yung mga bagay na yun? Una, pwede kang sumali sa mga group sa Facebook. Halimbawa, ito, Mio Sporty, may group yan sa Facebook. Meron doon mga nag-modify na ng kanilang mga gulong, pinalakihan. Advantage kasi pag mas malapad yung gulong, mas stable siya sa high speed. Lalo na kung makakadali ka ng mga batong maliliit, hindi siya basta-basta mabubuwal or madudulas kasi malapad yung gulong mo. So yung iba, pinapalitan ng malapad. Yung iba naman ayaw ng malapad kasi gusto naman nila mas manipis kasi mas mabilis sa acceleration naman yung kanilang nais i-prioritize. So yun, punta ka sa mga group sa Facebook, check mo kung ano yung mga size ng gulong na pinalakihan nila. Ito kasi nabutas na, kung mapapansin niyo meron pa siyang mga patterns dito. Pero yung gitna niya medyo kalbo na, so medyo madulas na yan. So papakita ko sa inyo iba't ibang klase ng gulong mamaya na i-check natin. Kung ipapa-tubeless mo naman, papakita ko sa inyo yung proseso sa ibang vlog na lang. Pero ito kasi tubeless na to, from tube type na pa-tubeless na. Mostly kapag mags naman, madali lang yan ipa-tubeless. Pag Rayos rim, pwede pa rin pero medyo mas may dagdag na proseso. Papakita ko na lang sa inyo sa ibang vlog. Pero ngayon mag-focus tayo kung anong gulong yung ipapalit natin dito, no? So kung papalapadan or all that stuff, ano yung mga pwede yung choices na gulong. Pupunta tayo ngayon sa Secret Shop Bulihan, Silang Cavite. Doon tayo mamimili ng gulong. So without further ado, let's jump right into it. So ayan netizens, dito na tayo ngayon sa Secret Shop Bulihan, Silang Cavite. Meron din silang Facebook page kung gusto nyo i-check. Kasama pa natin si Boss Alex. Ipapakita natin sa inyo yung iba't ibang choices na gulong na meron sila dito sa bodega. Since magpapalit nga tayo ng gulong doon sa Mio Sporty, yung kaibigan ko, yung videographer namin. So ngayon, papakita natin sa inyo yung mga gulong na available. So ayan, Boss Alex, ano ba yung mga gulong na offer dito sa Secret Shop? Pinakamabenta ninyo is Pirelli. Pirelli. Namin yan, Pirelli. Kasi on market, may sarili kasi siyang market online eh. In the market. Kaya, ayun, napakamabenta ng Pirelli. Kahit hindi mo ito i-allocate, mabenta ito. Ibig sabihin talagang ito yung mga hinahanap talaga ng mga tao kapag magpapalit sila. Lalo na ito, kasi ito pinakasikat na lagi ko naririnig kahit sa vlog. Diablo Rosso Sport. Kasi ang feedback sa kanya makapit. At the same time, ayun nga yung parang ginagamit ng mga nagre-racing. Kaya ito yung pinakamabenta na gulong na makikita nyo sa market ngayon. Tapos meron ding iba pa. May mga variants din to eh. May mga variants din siya. Meron siyang Diablo Rosso Sports, Diablo Scooter,
saka Angel City. Angel City. Pag bumili tayo ng Pirelli, hindi siya basta-basta Pirelli lang. Mamimili ka rin doon kung ano yung para sa'yo na variants niya or yung category ng pagiging goma niya. So sa amin, ina-advise namin kung ang motorsiklo mo is pang daily lang, hindi ka naman nagtutour, pang pamasok mo lang, pwede ka mag-Angel City. Angel, ito yata yun, no? Angel. Ayan, Angel Scooter, Angel City yan, pwede yan. Kasi mas, iba yung parang compound niya, para nabuo siya. Kaya mas matagal yung lifespan nito. May mga iba nagpi-feedback regarding on the Diablo Rosso, Diablo Sports. Kasi mabilis mapudpod. Okay. Pero yung logic nun, kaya siya mabilis mapudpod kasi makapit. Okay. Pag makapit, mabilis mapudpod. Tapos yung mga spike niya, may mga purpose din kasi yung mga spike niyan. Yung tungkol sa tubig. Okay. Ayun nga, yung dinidiscuss ko naman yun sa iba kong vlog. So, meaning to say, kung gusto mo talaga, ang priority mo is masyado kang mabilis magpatakbo, ganyan, mahilig ka mag long rides, tapos mag banking, cornering, o kaya naman nagre-racing ka, ito talaga yung may re-recommend, Diablo Rosso Sport. Kaya, ayun, nasa pangalan naman niya, di ba? And then, kung ikaw naman is, halimbawa, nag-grab ka, o kaya naman, for daily commute, itong iyong motor, ay ito naman yung mare-recommend ni Boss Alex personally sa mga past experience na niya sa mga customers. Angel Scooter, Pirelli din siya, both Pirelli. Aside dyan, meron pang mga ibang brand na inaalok din dito. Ano pa yung iba? Michelin. Yan. Second natin sa market, pinaka Michelin sa Pirelli, magka-competent yan. Sila yung nasa leading brand na talagang dikit yung presyo, saka pukpukan sila. Sila yung pinakamahal, saka pinakamaganda ngayon sa market. Ito. Michelin. Kasi dikit yung presyo na ito, mahal to kung sa totoo. Sa Pirelli, napakamahal na gulong. Nasa magkano pala price range niya, Boss Alex? Nawala ako. Basta nasa 1,415, ganun. Ang 8080. Nasa 1,415, ganun. Tapos yung Michelin naman, nasa 1,415 din, ganun. Basta dikit sila around 20 to 50 pesos ng difference nila. Okay. Kaya ang mahal na ito. Kasi bakit? Yung yung FDR, nasa 1112 lang yung 88. So 300 difference siya, 200 to 300 difference from FDR. Yun, kaya ang mahal niya. Pero syempre sulit yung yung pera niyo diyan, sulit. Ito din kasi FDR, marami ding fan nito na gumagamit. FDR, isa din to sa mga may-recommend. Magkano yung FDR? Ang FDR, alam ko set niya nasa 2.6 eh. 2.6, Pero dalawa ang isa niyan, 1.3 saka 1.2. 1.3 tsaka 1.2. Yung 9080 saka 8080 sa 14 na sukat. Okay. Tapos, pakita pa natin yung iba. Ito, B-Rubber High Grip. Ayan, High grip. Mabenta to. Gecko Star High Grip. Ito siya. Okay. Ayan yun. Yan. So, B-Rubber. Yan. B-Rubber. BRM na ba to? Yan. BRM 431. Iba na to yung series na ito, yung bago na to. Ito yung dati. Ito yung Gecko Star High Grip, yung isa. Ito yung isa. Mas mahal yung BRM 431 ng 80 pesos. Okay. Magkano ba yung nito, SRP? Ang SRP niya nasa 1,230 ata. 1,230. Yun. Double check ko na lang mamaya. Okay. Mamaya, di-discuss natin. Ilalabas namin doon sa mas maliwanag na kwarto yung iba pang tires para makita ninyo yung iba't ibang feedback ko kung ano ba yung mas makapit, ano ba yung mas okay. Papakita natin sa inyo dun sa kabilang room. Basta ngayon, ito, makikita ninyo, sobrang daming stocks talaga dito. Michelin, Pirelli. So kapag pumunta kayo dito, isa talaga ang gulong sa masasabi kung dapat ninyong palitan o mag-invest kayo dahil ayan yung pinakasapatos ng motor ninyo. Diyan kayo mag-i-invest na hindi kayo madulas, ganyan, all that stuff na mag-cost into safety. Kumbaga nag-invest kayo sa safety nyo rin. So yan, napakadaming stock dito. Kukuha kami ng isa. Meron pa doon, actually sa taas doon. Ito, pang mga stands. Pang mga stands. Yan. Ito pang mga stands. Ano yan, pinakamaliit na tire na nakita ko sa market na binibenta. 45. Anong to? Shipa. 4590. Ang nipis nun, sobra ganyan lang kanipis yun. Ito, kuha na ito isa. Oo nga, no? Tiga mo, gano'n. Parang bike. Parang manibela lang to ng Manibela ng kotse. Kotse, no? Sobrang nipis niyan. Pero ang nakaka-appreciate niyan, yung mga lower. Yung mga nagta-tie concept, nag-i-stance, yung mga nagpapa-modify talaga ng motor. Usually, nakikita ko to sa rim set pa nga, no? Sa rim set, ano yun? 17. 17 naman. Ito naman yun. 4590 rin. Pero nipis. 17. Oo, 17. Malalaki ka. Kailangan kasi na ng lightweight. Oo, para so, mas 17 lightweight para sa racing. Ito naman,
para lang maging maliit yung itsura Okay. ng motor nila. Doon sa mga nag-stance concept, no? Tapos yan, sa baba, meron pa, mga quick, ito yung mga budget Ito, friendly. budget deal, ang benta niyan, sobra. Kasi, yung iba, ito nga lang, ito pala, ito. Ito pinakamabenta namin, quick. Kaso, yung lifespan niya, hindi ganun katagal. Unlike Compared dito. sa Pirelli. Compared. Okay. Kasi ito, naglalast to ng 1 year up. Ito, 6 months up lang. Okay. Yung sa akin, base sa, personal review, sa mga nakikita ko, ganun lang, 6 months lang yung tinatagal Pero makapit niya. din siya. Makapit din siya kasi against competitors niya, yung mga Leostar or yung ibang mga brand na China talaga. Ay, China. Ito kasi Thailand to yung Okay. quick. Pero budget meal siya, yung components niya, hindi ganun kataas yung grade, kumbaga. Pero sa other competitors niya, siya yung leading. Yun. Kaya 6 months up yung promise nila dito sa sa tire na to. Okay. So yun, bali kuha lang kami ng sample, siguro mga 2-3 para malaman nyo rin kung ano yung best suit sa inyong mga motorcycle MC, especially sa scooters, since yun yung pinaka dominant sa channel ko. Papakita namin sa inyo para magka-idea lang kayo kung ano yung bibili ninyo. Just in case nitong 2021 na darating is magpapalit na kayo ng gulong. So tara, punta tayo dun sa kabilang room. So yun guys, may subscriber na nakakilala sa atin. Shoutout kay boss. Anong pangalan niyo, boss? Dave Batos po. Yun, shoutout to. Pares pa kami long hair. May nakakilala sa akin dito. May nakakilala na sa atin guys. Yun, bibigyan ko kayo ng sticker, boss. Kukuha lang ako sa baba. So yun, netizens, so marami magtatanong sa inyo, malamang kung alimbawa, naka Honda Click ka, naka Honda Beat ka, NMAX, Aerox, ano yung mga best na gulong na may re-recommend or pwede nyong pamilian. So ito, pinagsama-sama na namin lahat ng gulong dito na nandun kanina. Nakita nyo sobrang daming stock. So kung kailangan ninyo, drop by lang kayo dito sa Secret Shop Bulihan, Silang Cavite. Meron din silang Facebook page kung gusto nyong umorder. Pwede din yata yun, ipapashipping na lang. Pwede din yun. Tapos, visit lang kayo, sobrang daming stocks. Kung halimbawa, ayan, meron tayong mga iba't ibang gulong dito. Halimbawa, ang motor ninyo, Boss Alex, motor nila, mostly ngayon sa 125cc category, Honda Click. Ano yung mga pwedeng gulong na pwede sa ganung Honda Click? Ito ang madalas kasing pinipili talaga nila Pirelli. Kasi ito may sukat. Alam ko 1990 tama, 1990 kasi yung stock ng ng Click sa likod. Kaya hinahanap nila yung 1990 na ito. Pero yung iba naman hinahanap mas malaki. Okay. Which is 110 yung pinakamalaking hinahanap nila dito. May nilabas din si Pirelli na 110 series. Na 14 ano din, para for Pwede rin, okay. sige. Tapos Pwede rin Michelin. Si Michelin may ganun din. si Michelin may ganun din. Nilabas din siyang ganun sukat. Tapos, pwede rin ito yung pagpilian nila. Okay. Meron din siyang 110 series naman yun. Michelin. So, dun sa Honda Click, mostly ang binibilin sa inyo is Pirelli or Michelin. Pero kung naghahanap naman sila ng mas mura, Okay. pwedeng si Maxxis Tire. Maxxis Tire. Kasi si Maxxis Tire, may nilabas siyang 110. Okay. Kung ang hanap ni customer is 110 series, medyo malaki, pwedeng Maxxis Tire. Napakamura lang ng Maxxis Magkano Tire. Nasa yung- 2.1 lang ata. 2-1 pair? Oo. Isa pa lang. Isang Oo. 110 series na yun. 110 series Oo. na. Kasi mostly sa mga 110, mga 2.3, 2.5 ang presyo. Okay. Pag mga 110 series. So si Maxxis Tire ang pinakamurang. Tapos itong regular size pang Honda Click, nasa 1.4, 1.5 ang... Yung 1990. Okay. Yung 1990 ng Pirelli, nasa 1990 ata, 1910. Okay. Yun. Sa hindi ko kabisado yung sa Michelin kung magkano yung nilabas nila. Pero nagkakalapit lang din sila ng Dikit presyo. lang, mga Oo. 20-30 lang. Ganun Okay. yung difference. So ganun ang expect ninyo nasa 1.9 to 2,000 kapag bibili kayo ng Pirelli or Michelin, mga ganun. Tapos kung Maxxis naman nasa 2.1 kung yung malalapad naman yung mga 110. Meron din naman kung gusto nila, B-rubber. B-rubber. Pwedeng B-rubber. Kasi to B-rubber 8080 pwede sa harap ng Click. Okay. Yung likod nila, pwedeng 1990 Ah. or 110. May nakita ko 110 ng B-rubber, pero by January pa daw siya lalabas as Okay, of supplier. Kasi may nag-post na sa online Then tinanong ko siya sa supplier, sabi sa akin, sir, by January pa po yung launching niyan. So may nilabas si B-rubber na 110 series. Yun, antayin na lang. Magkano natin. naman yung price range ng B-rubber? Ang price range ng B-rubber kasi, siguro it's around 2,000 something. Yung 110 series Yung 110 yun? series nila. Kasi yung 100 nila nasa 1819 eh. Okay. So mas malaki yung sukat, mas mahal kasi siya. Okay. Yun. Pero yung 8080 nila nasa ano lang to, nasa 12.
Okay. 1.2 or 1.1. Basta nandun yung price doon. Okay. Mura Kasi lang yung regular size, mura siya. mura lang to, 80-80. Kaso bira sa click naghahanap ng maliit na sukat eh. Oh, Gusto nila mostly malaki. pinapalakihan. Tapos, FDR. FDR Pwedeng din. FDR. Ito maganda to FDR. Yun. Meron din sila nilabas na 80-80, 90-80, 180. Tapos yung 110 nila. Ang problema sa 110 nila, bihira. Okay. Kasi yun yung pang Aerox. Oo. Arap ng Aerox. Kaso bihirang-bihira na magbalabas si FDR ng ganung sukat. Kaya, namimit ng mga click user, Pirelli. Kasi siya lagi yung halos buo when it comes to sizes. So since magkakasukat lang naman itong mga motor na to, palagay ko pati yung Mio i125 M3 tapos yung Mio Soul, ganun din yung pwede nyo maging choices, yung mga tinuro namin kanina. Kasi halos magkakasukat lang yung gulong nila. Tapos sa ano din ba? Sa Honda Beat tsaka Mio Sporty. Ang Honda Beat, halos pareho ng click. 90-90 rin yung likod. Pero sila, bihira sila mag 110 or mag 100. Ang stick sila into 90-90. Kasi hinahabol nila lang nila yung itsura ng motor. Bagay pa rin dapat. Oo, bagay. Kasi pag nag 110 sila, magiging parang bulldozer na yung itsura ng motor. Tsaka baka sumayad na rin sa fender eh. Oo, sa rear fender pwede. Sa harap, walang problema. Sa likod dun ka. Kaso, ang pangit na tignan. Kaya bihirang-bihira naghahanap ng beat. Kahit sa Mio Sporty, bihira naghahanap. Hanggang 90-80, 90-90. Yun ang hinahanap nila pang likod. So yun guys, kapag ka naka Honda Beat kayo, medyo nalalapit lang siya sa sizes ng click kung gusto ninyong palapadan. Hindi naman siya umaabot ng 110. Tapos yung Mio Sporty naman, ganun din. Kung gusto ninyo na medyo mas malapad, 90-80 ba yun? 90-80 tsaka 80-80. Ganun lang din naglalaro yung sizes ng gulong. Meron pa yata isa dito. Ito, pinakamura, Quick Tire. Quick Tires, na pang tubeless siya. Pang tubeless. Ang mura lang nito kasi yung 80-80 nila, 960 lang. 960, wala pa 1,000. Wala pa 1,000. Yung 90-80 nila, 980. Okay. So mas mahal na konti. Parang piso per size na. Tapos yung 100 naman nila, nasa 1.1 lang. Okay. Kaya, yung mga nagbatitipid, etong hinahanap, Quick. Yun. Kasi tubeless na siya. Tubeless na. Tubeless na to. Ito yung tubeless type. Dalawa kasi yung Quick eh. Okay. Isang tubeless at isang tube type. Malalaman mo yan sa kulay. Ito. Mas madali kasi ma-identify sa kulay. Yung tube type, kulay green. Okay. Pero ang sizes niya, baliktad. 70-90, 80-90, 60-90, 50-90. Unlike sa tubeless, 90-80, Okay. 80-80, 180. So, ito, tube type. Pag tubeless kasi, 80 lagi halos yung dulo. Okay. Yun. Pero depende pa rin sa manufacturer. Yun. Depende pa rin. So mostly, ayan, kung medyo tight naman yung budget niyo pero kailangan nyo na talaga magpalit ng gulong tapos pud na talaga, pwede naman tong Quick, no? Ayan, no, Quick. Yan. Pwede yan. Actually, maganda din siya, makapit din siya, maaasahan. Yun nga lang, yung lifespan niya o yung time na magpapalit ka ng gulong, mas short, mas maikli compared dun sa iba na brand like Pirelli, Michelin, all that stuff. Tapos, ano pa, Aerox and NMAX, yung mga meron din yung mga... Malaki yung Aerox and NMAX. Kaya, sa amin, ang binibili talaga, Pirelli. Oo, subok na Pirelli pag mga big scooter. Ito talagang minahanap sa amin. Okay. Yung kaso, medyo madugo yung presyo niya. Nasa 5,000 to 5,500. Okay. Ang pair niya. So, medyo madugo. Sa Aerox yan, sa Aerox. Sa Aerox. Yun. Aerox and Max, dikit lang. Dikit lang din. Kaya yung iba yung natitipid, lumalapit kay Maxis. Maxis, ito naman kung tipid kayo, Maxis. Nasa ano lang to, 4,500 to 5,000. 4,500 to 5,000. Set kaya, na? Kaya nakakatipid ka ng around 500 to 1,000 pag ito yung binili. Okay. And then sa feedback kasi kay Maxis, makapit si Maxis. Okay. Kaya maganda siya sa market. May kita mo online, marami nagbebenta ng Maxis tire. Kasi maganda yung feedback kay Maxis tire. So yun guys, kung ang inyong magpapalubog sa loob ninyo is yung brand, pwede kayong mag-Pirelli. Ayun nga, medyo mas pricey siya. Pero kung medyo tight yung budget niyo at kailangan nyo na magpalit ng gulong, good pa rin si Maxis. Makakatipid kayo ng around 500 to 1,000 pesos. At the same time, makapit din or maganda rin yung feedback dito sa gulong na to. So sana nagkakaroon kayo ng idea. Ganon din sa NMAX, di ba? NMAX and Aerox. NMAX and Aerox na yon. So ADV at ADV ba? Ganon din? Sa ADV, hindi pa sila masyado naghahanap dito. Okay. Pero alam ko, 14 nga ba yun? Oo, parang ganon. Alam ko 14 din sa ADV. Kasi ADV, tingin ko parang P6 or click lang din eh. So ganon lang din. Talagang Pirelli talaga. Okay. So yun, para naman sa ATV, naka PCX, yung mga motor na yan, pwede din kayo mamili between Michelin and Pirelli. Ayan, mga branded na talaga.
Ako naman, ang personal na opinion ko pagdating sa motor, hindi na dapat tipidin. Kung kayang itodo yung budget para sa motor, i-invest nyo na kasi mamaya madulas kayo, di ba? Hindi mababayaran yung aksidente compared dun sa in-invest niyo sa motor ninyo. At the same time, wag nyo na antayin na sobrang pudpud na halos makikita mo na yung pinakaloob ng gulong bago kayo magpalit. Kung kaya ninyo na palitan na at certain kilometers na natakbo ninyo or nafe-feel ninyo na may konting dulas na, huwag kayo mag-hesitate na magpalit. Tapos doon naman sa mga bagong bumili ng motor, halimbawa bago yung motor mo, yung iba kasi nagmo-modify agad ng motor, hindi nila naiisip na ang pinakamagandang palitan is yung stock tires. Usually kasi sa stock tires ng mga motor is madulas. Yun ang napapansin ko. Kahit anong motor yan, basta bago, madulas. Basta bago, no? Pero may napasok ko sa isip mo, pag mga big bike, no? Ayun nga, speaking of big bike, si Motodeck, neto lang yung vlog niya, nadulas siya. Kasi yun nga, may mga nagko-comment doon na mga fans niya na usually, stock tires kahit big bike pa yan, medyo madulas. Pero hindi lahat guys, hindi lahat. Merong mga big bike na merong mga big bike na makakapit naman yung tires niya na pwedeng panglaspagan. Meron ding mga small displacement. Oo, depende rin yun. Meron ding mga small displacement kagaya ko halimbawa sa NMAX tsaka sa Mio series. Kahit yung stock tires nila, nagamit ko yung sa akin ng 2 taon. Hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit ko. Stock tires pa rin. Oh. Maganda. Merong mga magaganda na tires na stock. Meron din naman talagang palitin na. So, tingnan niyo, pinaka-advise ko talaga sumali kayo sa Facebook group kung ano yung motor na meron kayo. Kasi doon kayo makakita talaga ng feedback ng talagang user ng motor na yon, kung madulas may stock tires, ano yung mga sizes ng gulong na pinapalit nila, yung mga maximum sizes na pwede nilang ipalit, and all that stuff. Marami kayong matututunan kapag pumunta kayo sa mga group. Usually ba, Gano kayo katagal magpalit ng tires ikaw? Personal use mo? 1 year? 1 year nagpapalit ka na? Depende pa sa gamit. Sa akin siguro maabot ng 1.5 a year. Tinitingnan mo ba yung personal na parang itsura ng gulong? Yes. Makikita mo kasi siya. Tulad dun sa akin yung motor ko kay Paulo. Oo. Ano siya? Aerox. 9,000 kilometers. Okay. Pagtingin ko sa gulong, nandun pa yung line ng sabi ko, okay pa. Okay pa to Kasi mag-1 year old na yung motorcycle eh. So depende pa rin sa gamit. Pero, may expiration yun. Okay. Yun nga daw. Hindi ko lang sigurado kung ilang taon eh. Pero may expiration ng gulong eh. So kahit hindi mo siya ginagamit. Sa ano ba? Makikita ba? Hindi. Meron siya dito eh, sa gilid eh. Kaso tinatamad na ako mag-review eh. Pero nandito siya sa gilid. Nandito siya. Minsan, naka-encounter kami. Sobrang arte. Okay. Customer, sir, tignan ko muna bago ko bilhin, buksan mo muna, tignan ko muna. Okay. Meron kasi siyang label dito eh. Okay. Makikita mo kung kailan yung manufacturing date, kung kailan siya ginawa. Hindi lang ako sigurado kung makakapag-research. Okay. Sige, years. gagawin ko, i-research ko na lang guys. Kasi content ko kasi ako naman, baka by January naman ako magpalit ng gulong. So, dun ko i-full details yung mga dapat ninyo malaman, pati yung expiration date. Pero alam ko meron siyang expiration date. And yung mga nakakaalam na netizens, na alam nyo na kung paano tignan or kung ano yung mga gaano katagal yung lifespan ng gulong, comment nyo na lang sa baba para matulungan natin yung isa't isa. So yun, kayo naman bahala dyan at the end of the day kung kailan nyo gusto magpalit, at the same time kung kaya na ng budget. Pero ako, personal comment ko, kung kaya nang magpalit, paglaanan nyo ng budget. Kasi mahirap na sumugal tayo na porket okay pa o kaya naman napagtsatsagaan pa is gamit na lang tayo ng gamit. Pwede mag-cause ng accident. So, ayun lang. May dadagdag pa ba, boss? So, yun dito lang pag dito kayo bumili ng tawag ito, ng tire. Okay. So, pag secret shop kayo bumili ng tire, sa amin kasi may mga freebies. So, meron tayong free tire sealant, okay, free pito, tapos meron ka pang free milk tea. Yun nga, yung free milk tea. Real talk yun, di ba? Real talk yun. May libre kang milk tea. Para pag pinagawa mo, pag pinakabit mo dun sa nearest vulcanizing shop, pwede kang habang nag-aantay ka, chill ka lang. Okay, magmi-milk tea ka. So yun, pinamimigay lang namin yun. So libre siya, pag dito ka bumili. So yun guys, kung naghahanap kayo ng mga stock na tires, visit lang kayo dito sa Secret Shop, Bulihan, Silang, Cavite. And kung gusto niyo naman online, pwede rin kayo magpa-deliver. Visit lang kayo sa page nila, Secret Shop, Bulihan, Silang, Cavite. Ayun lang. So, kung meron pa kayong nais idagdag, comment lang kayo sa baba. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Ano pa yung iba ninyong content na gusto mapanood dito sa channel ko? Ano pa ibang motor na inaabangan ninyo na gusto nyo i-review ko? Yun lang. And, ipapakabit na namin yung gulong. Kukuha ko ngayon for Mio Sporty. Titingnan ko kung ma-videoan ko pa yung pagpapalit ng gulong.
And always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na.